Hey, good afternoon, everyone. Welcome to our subject, Design of Steel Structures. And for today, we will be discussing the second part of the welded connection discussion, which is about the design of welded connection. So last time, we already discussed how to analyze our connection when it is connected using welding. We also discussed yung different types of welding methods, welding joints, and also welding symbols na ginagamit for um, sa welded connection. As mentioned last time, okay, so we recall na to be able to calculate the capacity of our welds, we need to consider um, some limit states concerning dun sa welded connection natin. Yung first one is yung kunin natin yung weld metal capacity natin, wherein that is based from AIS section J2.4. And here, as you can see from our previous meeting, we have stated na yung formula natin for the weld metal capacity will be this one, wherein yung value natin of factors and safety factors natin are stated dito, 0.75 LRFD. For ASD, that is omega divided by 2. Pero yung ating nominal value of capacity is equal to 0.6 ng FEXX, wherein yung FEXX is yung electrode strength natin. So, depende dun sa type of electrode that we can look at dun sa property niya. No? And as mentioned last time, ang kailangan natin dito is yung first 2-digit lang nung mismong electrode natin. And when it is stated na 60 yung nakalagay sa kanya, it means na 60 KSI yung strength ng electrode na ginagamit for welding. So, that will be substituted here. And then we have here yung value ng ating effective throat thickness, wherein we derived it last time kung paano nakuha yung 0.707A multiplied by the length of the weld para makuha natin yung total capacity ng welding natin in our connection. Okay, so aside from our weld metal capacity, we also need to calculate yung base metal capacity natin. So that will be based on two type of limit state. We have yung shear yielding and shear rupture. So depende kung ano yung nakakonektang section. So ang tinitingnan natin dito is yung workpiece na kinoconnect natin to another workpiece. Okay? So halimbawa, meron tayong gasket plate. Ngayon, let's say meron tayong gasket plate and then meron tayong i-connect sa kanyang plate dito. So yung kinoconsider natin kinoconnect na member, itong plate natin, yun yung kinukuha natin yung capacity. And para dito sa shear yielding and shear rupture, we just need to understand yung difference ng mga resistance factor and safety factor na ginagamit. For shear yielding, we have 1.0 for LRFD and 1.5 for ASD. And then for shear rupture, we have 0.75 and 2.0. So, use as is lang. And then yung AGV and ANV natin, since welding doesn't have any reduction in the net area, ang ginagawa natin, same lang yung value ng AGV and ANV. Pero itong AGV pertains dun sa kung halimbawa we have our plate, so cross section to, and then ito yun, naglagay tayo ng fillet weld dito. So syempre ang kino-consider natin is yung portion na exposed dun sa welding natin, which is ito yun, so para makuha yung area niyan, we just need yung thickness niya multiplied by yung value ng kanyang length. Okay, yung length niya pa doon, okay? So, yun, parang ito yung welding natin. Okay? So, kung ano yung length nito. Okay? Yan yung length ng weld natin and then yung thickness natin. That will be our gross area kailangan nating makuha. Okay? Kaya ang kailangan natin, yung thickness ng plate o yung thickness ng material na kinoconnect natin dun sa base material natin. And then we have, for shear, ang ginagamit lang natin, FY and FU. So, be mindful lang ulit sa different value ng FY and FU. Depende kung anong type ng steel natin. So, we have A572, A992,
And then we also have A36. So depende sa stated sa problem. So please revisit yung value ng Fy and Fu depending on the type of our material. Ano? And then after that, you just calculate yung value. Okay? And then yung value ng tatlo, yung galing sa weld metal capacity, base metal capacity due to shear yielding and shear rupture, kukunin natin yung pinaka minimum value niya para yun yung magiging conservative natin na gagamitin sa design. Kasi ibig sabihin, yun yung unang value na mag-fail. Yun yung kailangan natin consider, yung minimum sa kanila. Okay? So yan yung pagkuha ng capacity natin. So next is, after natin makuha yung capacity o ma-analyze yung section, we also check yung limitations natin for our welding sizes. Okay? So we have minimum and maximum weld sizes. And sabi nga natin, kaya tayo nagkakameron ng minimum weld sizes kasi gawa ng heat effect, yung heat sink effect. Nangyayari dun sa melted electrode natin na kapag hindi natin sinunod yung minimum, pwedeng halimbawa hindi pa natin na-place ng maayos, tumitigas na agad yung mismong molten electrode natin. So, imbis na dapat maging siyang part of the connection, nagiging slug siya. No? So, kaya kailangan kunin natin dito sa values ng minimum ng table. So, ang kailangan lang natin gawin, identify lang natin kung ano yung thickness ng member, ng workpiece na gusto natin i-connect. And then, kukunin lang natin yung, halimbawa, we have 1/2 inch na thickness ng plate. So, ito yung 1/2, dito siya pumasok. So, ang minimum niya will be 3/16 inch na fillet weld. So, 3/16 na fillet weld. And then, for maximum weld sizes, depende pa din sa thickness ng plate natin. So, unang mong titingnan is it greater than or less than sa 1/4 inch? Kapag less than, as is na siya, no? Kung ano yung value ng thickness. Kasi nga, ito yung sinasabi natin last time na kapag less than siya dun sa 1/4 thick, hindi masyado nagmamatter yung niya, kahit sumobra ng konti yung natin, yung weld natin umapaw ng konti. Pero kapag halimbawa sobrang kapal nung medyo makapal yung plate natin, and then hindi tayo naglagay ng clearance na 2 mm o 1/16 inch, anong nangyayari minsan, natutunaw yung portion na to na nangyayari nga, nade-deform na yung mismong natin, yung mismong section natin. Okay? So, yun yung ayaw natin mangyari kasi magiging iba na yung distribution nung force dun sa area na yon. So, baka yun pa yung mag-cause ng tearing o ng shearing dun sa mismong base material natin. Okay? So, once we satisfy this minimum and maximum weld sizes, okay na yan. Mas straightforward siya compared with the bolted connection na design. Okay? O yung analysis ng design ng bolted connection. Okay? So, today, punta tayo ngayon sa procedures on how to design yung welded connection natin. So, as our practice last time, we follow a set of procedures para hindi tayo nawawala dun sa sa process. Kung ano yung sunod-sunod na gagawin natin para makuha natin yung required design ng welded connection. And of course, since this is a design, meron tayong applied loadings dun sa connection natin. And yun yung kailangan natin i-resist. Kaya in starting the procedure for design, ang unang gagawin natin is to determine yung factored load natin. Of course, yung factored load muna ang kailangan natin i-calculate, o yung applied loading natin. So for PU, PU siya kapag LRFD. So kapag ASD ang pinapagamit, that will be yung service load lang. So add lang as is. And then after natin makuha yung ating ultimate loading, number 2 is to choose a weld size based on weld limitation. Okay? So, meron tayong, di ba, yung limitation natin ng A minimum. Diba, pinapakuha sa atin yung A minimum, tsaka yung A maximum. Ngayon, ang goal natin sa step number 2 is to calculate yung value nitong dalawa. And then, pag nakuha natin yung value na yun, tsaka tayo magsa-select ng value ng thickness ng weld natin. Okay? So, isang note lang na kailangan natin matandaan, the larger yung weld size natin,
pag lumalaki daw yung weld size natin, mas umiikli yung weld length natin and do na achieve yung economy ng sa weld connection. Siyempre, kapag halimbawa mas makapal yung welding, okay? Mas sufficient yung capacity kaya niyang i-provide. No, mas larger yung capacity niyang i-provide. Pero it doesn't mean na mas makapal pala, mas mabuti na sobrang kapal na yung gagawin natin, ano? May limitation pa din, kaya nga tayo merong A maximum kasi hindi naman pwedeng sobrang kapal naman ng weld kasi nga minsan nagiging weight na lang siya, hindi na siya nagiging effective, ano? So, paano ba nangyayari kapag nagwe-welding mismo, no? So, ang nangyayari kasi pag nagwe-weld, yan, halimbawa, yan, meron tayong plate, ito yung plate natin, gusto nating i-weld dito sa material na to. Okay? So let's say, ang gusto nating size ng weld natin is, sabihin natin 3/4 yung gusto nating um, ma-achieve na width, na thickness ng weld natin. So pag pinapadaan kasi yung mismong electrode yung stick natin, halimbawa mag-stick welding tayo, hindi naman ibig sabihin isang daanan buo na agad na 3/4 yun, ano? Hindi po ganun yun. Ang nangyayari po is mag-start siya dun sa root, ano? Dito sa root, maglalagay siya ng first layer doon, and then magkakameron siya ng second layer, and then pasunod na layer, yan, yan. So, series of siya, no? Application ng stick hanggang ma-produce na yung parang required throat thickness natin na gano'n. Okay? And according to code, ang pinakamakapal na pwedeng ma-produce ng isang pasada lang, ibig sabihin yung unang pasada na to, no? Is ang pinaka-max size lang niya ay 5/16 lang inches. Okay? Yung pinaka-size nun. So, ibig sabihin, beyond 5/16, mag-ano ka na, kailangan mo na siyang mag more than one na latag ka na nung electrode mo dun sa pagkukonect mo ng welding. Okay? Kaya dito sa between A minimum and A maximum, dapat ang pipiliin natin is up to 5/16 lang yung size natin. Wala tayong mas lalaki pa sa 5/16. Ano? So kung halimbawa nakakuha ka ng A minimum na ang value ay 0.25, tapos nakuha mo sa A maximum mo ay sabihin natin 5/16. Okay? So between, sige, lagyan natin ng value, no? Halimbawa, nakuha mo dito is 0.25, tapos nakuha mo dito is yung 5/16, ano? 5/16. So, kapag mamimili kayo between A minimum, A maximum, since 5/16 yung kakayanin ng weld natin, ibig sabihin, pipili natin width ng electrode natin o ng thickness ng weld natin will be 5/16. Okay? Ngayon, kung halimbawa mag-iba yung scenario, dun sa pag-calculate mo ng A minimum and A maximum, ang nangyari is ilan ba ng 5/16? Ang 5/16 ay 0.3125, ano? 0.3125. Okay? So, gawin natin, kunin ko lang yung isang size, ano? So, may mga size dito, 1/4, 3/4, 0.75. Okay. So halimbawa nakuha natin ganito. Sa A minimum, 0.25 pa din nakuha natin. Tapos sa A maximum halimbawa nakuha natin ay 0.5. Okay? So, ano yung pipiliin nating value ngayon ng size ng weld natin? So again, magbe-base tayo kung ano yung pinakamalaking kayang i-produce ng isang pasada, which is 5/16 po yung gagamitin natin. No? Kahit kahit 0.5 yung maximum, up to 5/16 lang yung pwede natin gamitin. So 5/16 lang tayo, which is equivalent to 0.3125. Okay? Pero kung halimbawa, mas maliit naman sa 0.3125. So let's say, sabihin natin, ano bang size ang pwede? So halimbawa, minimum natin is 0.1875 ang nakuha natin. Okay? And then, ang nakuha pa natin is maximum natin is 0.25. So, hindi na papasok yung 5/16. So, ang mag-govern ngayon is yung limit natin na A max at A min. So, ibig sabihin,
0.25 na yung magiging size mo. Hindi na pwede yung 516 kasi beyond na siya dun sa pinrescribe ni code na A maximum. Okay? So, yun po yung pagpili do sa number 2. Kasi once na set mo na yung letter A, makakapag-calculate ka na nung number 3, which is yung capacity nung single inch ng weld natin. So, ibig sabihin, meron tayong gagamitin ngayon dito na length ng weld equals to 1 inch. Okay? So, ang goal natin is to get yung VRN natin. So, yung single capacity ng weld natin. So, kapag ganyan, i-check natin siya sa weld metal capacity. Okay? And then, meron tayong base metal. And then, as I've said, may dalawa yung base metal. Meron tayong shear yielding, tsaka meron tayong shear rupture. Okay? So, yan yung mga chine-check natin sa kanya. Okay? Then, after that, may makuha na tayong minimum dun sa mga values ng VRN natin. Kukunin natin yung lowest value. And then, para dito sa number 4, so para makuha yung total number ng required inches, gagawin lang natin, halimbawa ay yung required length na makukuha natin na haba ng weld will be equal sa PU na nakuha natin doon sa number 1 over doon sa governing VRN natin. Makukuha natin is yung total length na pwede natin gamitin para sa section natin. Okay? And then for number 5 is deciding na lang kung paano natin ilalatag ngayon yung length ng weld na na-calculate natin. So it may be in symmetric fashion. So, kailangan daw limit daw natin yung weld sa lengths nearest to inch or millimeters kapag lalagyan na natin siya ng call out. Okay? Tapos either longitudinal welds, okay, or combination ng longitudinal welds at transverse weld yung gamitin natin. So, ano daw bang ibig sabihin nun? So, let's go to the next slide. So, may dalawang kasing type ng welded connection arrangement na pwedeng gawin. Ano? So, yung symmetric arrangement, applicable siya kapag plates and other symmetric members. Ibig sabihin, yung center nung section nasa gitna mismo. Kasi, di ba ang kailangan natin i-resist is itong loading na to. Okay? So, kung nasa center naman siya, ibig sabihin, yung dalawang part ng weld natin, kailangan magtulong sila equally para suportahan ito. So, ito, since this is along dun sa ating loading, this is a longitudinal weld. Ano? Longitudinal weld yung tawag dyan. Okay? Ngayon, kailan nagkakameron ng ibang type ng weld arrangement, yung tatawag na balance weld arrangement? That is kapag halimbawa yung center, yung centroid mismo nung section natin is wala dun sa gitna. Ano ba yung mga yon? So let's say yung ating mga angle bars, ano? Di ba alam natin ang angle bars? Pag tinignan natin sa table natin, ito yung angle natin, ang ano niya, centroid niya, somewhere dyan. Okay? So, wala siya sa gitna. So, ibig sabihin, itong applied loading natin na to, okay? So, may portion na mas malaki yung loading na kailangang um, i-exert para ma-equal to. Okay? So, parang halimbawa, sa isang table, ano? So, halimbawa, meron tayong table. So, let's say ito yung table, ano? Okay? So, of course, kung halimbawa ikaw, umupo ka sa gitna, yung dalawang paa ng table, mag-exert ng equal force para suportahan ka. Okay? Ngayon, another scenario is, halimbawa doon sa table, okay? Pumesto ka is medyo malapit dito sa kabila. Okay? So, ano magiging reaction ng mismong legs ng table natin? So, syempre, mas magiging malaki yung reaction nito kasi mas malapit ka doon, mas mabigat doon sa area niya. Kailangan mas malaki yung i-exert niya. Tapos ito, mas maliit lang compared doon sa other leg. Okay? So, same scenario yung nangyayari dito. Kaya makikita nyo, mas mahaba yung magiging welding niya doon sa mas malapit sa centroid na edge. Okay? Tapos dito din. Okay? So, again, pwede daw siyang combination. So, ibig sabihin, pwede ka din maglagay ng weld dito. Okay? May example tayo niyan later on. Pero bakit walang transverse lang na weld? Okay? Walang transverse weld lang kasi mahina siya sa portion yun. Kasi sabi nga natin, siya shear malakas si weld. Di ba pag ganito yung welding natin, asan ba ang strength niya? Nandito ang strength niya.
which is perpendicular na siya dun sa loading natin. Hindi na siya shear, nagte-tension na siya. Kaya hindi pwedeng transverse weld lang. Pwede siyang longitudinal weld kasi ito nag-shear siya. So, doon malakas si weld. Ano? Pero ngayon kung transverse weld lang gagamitin mo, hindi siya sufficient. Pero pwede mong gamitin combination ng transverse tsaka longitudinal para mapaikli mo naman yung other side. Ano? Halimbawa, ito kung hindi mo lalagyan ng transverse weld, baka sabihin natin, ito, lampas na dun sa base metal. Wala ka ng pagwe-weldingan. Yung pa pala yung requirement ng strength. Ano? So, kukunin mo yung other strength na yun dun sa transverse, yung mapoprovide nung nitong transverse weld natin. Okay? So, yan yung mga ilang sa dapat i-consider natin. So, to better understand yung steps indicated natin, and how this welded connection is being applied, let's have an example. Okay, so let's have this one. So we are tasked to design a fillet weld to resist a service dead load of 15 kips and a service live load of 40 kips dito sa connection natin. Use E70 electrodes daw. Ang steel plate daw natin is A572 grade 50. And the gasket plate, yung pinagkakabitan ng mismong steel plate natin, is assumed to have adequate capacity. So, sabihin, neglect na daw natin yung checking for the gasket plate. No? So, kung ganun yung case, we will now calculate it step by step. And according to step 1 natin, we need to determine yung factored load natin. Okay? So, for our factored load, okay, for step number 1, so PU, so we have 1.2 PD plus 1.6 PL. So we have 1.2 or 15 kips plus 1.6 times 40 kips. So PU is equals to 1.2 15 plus 1.6 40. That is 82 kips. Okay. So that is our first step 1 na agad natin yan. Okay. Next, for step number 2. Okay? Step number 2, nakalagay dito, choose a weld size based on the weld limitation. Okay? So, calculate natin yung A min tsaka A max natin. So, we have A min and A max. Okay? So, nakabase si A min at si A max dun sa thickness ng plate natin. Pag titingnan natin, yung thickness ng plate natin is 3/8 yung thickness niya. So, ilagay natin ito sa tabi. So, thickness ng plate natin is 3/8 inch. Okay? So, looking at our table, so we have ito, thickness ng material natin. So, 3/8, ilan ba ang 3/8 sa mm? So, tingnan natin ha. So, 3/8, okay? 3/8 ay equal sa 0.375. Okay? So, itong 1/2 ay 0.5. So, ibig sabihin, 0.25 to 0.5, pasok itong 3/8 dito. Okay? So, it means 3/16 yung ating minimum weld size. Okay? So, this will be 3/16. Okay? And then, for AMAX, AMAX natin, so kailangan natin i-check kung yung thickness natin ng plate is less than or greater than 1/4. So since 0.375 siya, so greater than siya ng 1/4, ang gagawin natin, T minus 1/16. Ano? So T minus 1/16. So that is 3/8, yung thickness ng plate, minus 1/16 is equals to 1/16. That is 5/16 inch. Okay? So, between 3/16 and 5/16, again, ang kailangan natin is maximum lang tayo up to 5/16 inch lang. So, therefore, use tayo ng A is equals to 5/16 inch. Okay? Okay? Next, number 3.
So sa number 3, determine yung weld capacity natin for a single inch of length ng weld. Okay? Single length ng weld. So for number 3, meron doon tayo ng LW is equals to 1 inch. Okay? Pero i-base natin siya dun sa mga capacity natin. So yung una, so 3A, kailangan natin ng weld capacity. Weld metal capacity. Okay? So weld metal capacity, so formula natin. So since we use PU na naman do sa number 1, so LRFD na lang yung gamitin natin. So for LRFD, that is VRN. So that is V times 0.6 ng FE XX times 0.707 LW ng A. Okay? So yung fee natin, again, is 0.75, okay, times 0.6. And then yung ating FEXX, so lagay natin dito. So yung ating electrode strength, since that is E70, so that is 70 KSI. Okay? So this is 70, tapos 0.707. Length ng weld is 1.0. And then we have yung value ng A, we calculated 5/16. Okay. So ang VRN natin, so 0.75 times 0.6 times 70 times 707 times 1 times 5/16. So we have 6.96 kips. Okay? This is the capacity, pero since per inch yung length, lalagay natin per inch. Okay? That is the weld capacity based that is the capacity based on weld metal. Okay? Next. So punta tayo dun sa base metal capacity. So punta tayo sa 3B. So yung base metal capacity. So may dalawa tayo. So yung una is yung sa shear yielding. Okay? So formula na VRN is equals to phi times 0.6 Fy and then multiplied by AGV. So ngayon, titingnan natin ngayon kung ano yung AGV natin. AGV, again, is just yung length ng weld natin tapos times yung thickness ng plate. Okay? So that is 1.0 kasi per inch tayo, per inch ng length tayo. Times yung thickness ng plate, sabi natin kanina, that is 3/8 inch. Okay? So AGV natin is 3/8 inches squared. So ang VRN natin, so for yielding, that is 1.0 ang phi. So 0.6. And then for A572, ang FY diba natin is 50 KSI. FU is 65 KSI. Okay, so that is 50 times 3/8. So VRN, so we have 1 times 0.6 times 50 times 3/8. That is 11.25 inch, rather kip inch. Okay, so this is for shear yielding. Next is for shear rupture. Ito natin lagay, shear rupture tayo. Okay, for shear rupture VRN is equals to phi 0.6 FU times A and B. Okay, so since ang welded connection tayo, again, AGV is equals to A and B. So this is 0.75 times 0.6, FU is 65. We have 3/8. So VRN, 0.75 times 0.6 times 65 times 3/8. That is equivalent to 10.97 kips per inch. Okay? Yeah. So yan yung tatlong value ng capacities natin. And again, ko-compare natin natin sila with each other. So ang magiging mag-govern is itong 6.96. So VRN
So governing VRN is equals to 6.96 kip per inch. Okay, that is for step 3. Okay, now for step 4, balik tayo dun sa steps natin. For step 4, divide to obtain the total number of required inches. Okay, so for step 4 tayo. So step 4 is kunin natin yung length required. Okay, so that is equivalent to PU over yung VRN natin. So PU natin is 82 kips over 6.96 kip per inch. Okay, so 82 divide 6.96, that is 11.78 inch. So sabi natin, we can kailangan i-round up natin yung ating ating length sa nearest inch. So say 12 inches tayo. Okay? So 12 inches yung pwede natin. So sabihin 12 inches na length yung kailangan natin dun sa connection, ano? So balik tayo dun sa diagram natin, ito. Okay? So kung 12 inches yun, okay? So yun yung kailangan mag-resist dun sa PU natin. So yung 12 inches pwede nating hatiin sa dalawa. Gawin nating longitudinal weld na tig 6 inches, ano? So pwede natin gawin, maglagay tayo dito ng weld, then another weld dito. Then ang gagawin natin, okay, so kulang pala yung drawing ko. Ayan. Para lang magsakto dun sa arrow. Okay? So, gagawin natin, ano magiging thickness niya? Yung thickness ng weld natin will be 5, magiging 5/16 yung thickness niya. And then, yung kanyang length will be 6 inches. Okay? So, that will be our answer dun sa problem na to. Ito na yung magiging layout natin. So, ang ginawa kong longitudinal weld lang na ang distance niya is meron siyang 6 inches dito. So, ibig sabihin, meron siyang capacity na tawagin natin F1. And then, dito sa kabila, meron siyang capacity F2. So, yung F1 plus F2, sila yung magre-resist dun sa PU natin, which is yung 82 kips. Okay? So, para to check kung kaya ba talaga, so, tingnan natin yung F1. Para makuha yung F1, gagawin mo lang yung VRN mo, multiply mo lang dun sa actual length mo. So, yung 6.96 kip per inch, multiplied mo ng 6 inch. So, that is 6.96 times 6. That is 41.76. So, ita times 2 natin para maging F1 at F2. Okay? Times 2. That is 83.52 kips, which is greater than do sa PU natin, no? Na 82. So kung para makuha yung pwede din natin i-check yung efficiency ng connection natin. So that is 82 over 83.52. Okay? So 98.18%. Okay? So that is for example number 1. Okay? May concern ba or question yung mga nanonood? Alright? So if none, let's proceed to another example. Gawin natin, ibahin naman natin yung section, hindi lang basta plate, ano? Gawin natin, i-apply natin siya sa, ba't naka-plate pa to? This should be legs, ano? Angle bars. Okay? Angle bars lang. Okay? So dito, design a balance fillet weld. So resist a design load of PU is 150. Assume the capacity of the gasket plate is adequate. We have yung strength
grade 50, A572, and then electrode E70 pa din yung ginamit. Okay? So, pwedeng mag-balance tayo, no? So, gawin natin, so first step, yung PU natin since given, so that is already satisfied. Okay? Step 2, A minimum tayo and A maximum. Okay? So, ano yung thickness nung angle bar natin? That is 3/8. So, parehas nung kanina, no, ang thickness. So, ibig sabihin, yung A min at A max natin will be the same din, ano? So, ano nga yung value kanina? 3/16. Tsaka dito, magiging T minus 1 over 16. So, that is 3/8 minus 1 over 16 equals to 5 over 16 inch. Okay? So, therefore, use tayo ng A is equals to 5/16. Okay? For number 3, since same yung mga conditions natin, ano, nagkataon lang po dito sa given natin para mapabilis lang din yung ano natin, is para sa weld metal capacity, the value will be the same, no? Weld metal capacity, the value will be the same. Actually, sa lahat, ano? Kasi parehas naman tayo ng thickness na ginamit. Okay? So, mag-govern pa din itong PRN natin. So, again, di ko na isusulat, ano? Pero governing PRN is 6.96 kip per inch. Okay? Para mapabilis lang yung solution natin. So, number 4 na tayo agad. Okay? So, ngayon, for number 4, ang goal natin is malaman ngayon kung ano yung magiging length, ano, or yung magiging itsura ng mismong connection natin. Okay? So, pwede natin kunin yung required length is equals siya dun sa PU over yung governing nating VRN. So, that is 150 kips all over 6.96 kip per inch. So, 150 divided 6.96, that is 21.55 inches. Okay? So, say 22 inches ngayon, ano? So, ngayon, paano mo di-distribute yung 22 inches dun sa connection mo dito? Okay? Sa connection mo. So, ang pwede natin gawin, we can consider yung combination ng longitudinal weld tsaka transverse weld. So, ibig sabihin, magwe-weld tayo somewhere dito, dito, tsaka dito. Okay? Pero, tingnan muna natin yung itsura ng section natin. Yung section natin, pag tingnan natin sa side view, nakaganito po yung mismong angle bars natin. Okay? And yung loading natin na P, ito yung kanyang direction ng P natin. Ano? So, kailangan malaman natin yung mas magandang atake, ano, dun sa mismong ano natin. So, lagay natin halimbawa, ito yon yung section natin. Ayan, ito yan. So, ibig sabihin, kung maglalagay tayo ng weld dito, okay, alam natin na pwedeng yun na yung width niya. Ibig sabihin, kung ano yung lapad niya. Ito, madaling malalaman natin, 6 inch agad to, yung sa transverse niya. Ibig sabihin, sa 22, magagamit na agad natin yung 6 inches. Okay? Next. Dito sa section natin, saan ba mas malapit yung centroid nung naka-apply yung P? Di ba mas malapit siya dito sa portion natin, sa bottom portion natin? Okay? So, ibig sabihin, itong side na to, ito yung kailangan mas mahaba yung connection, yung length ng connection compared dito sa taas niya. Okay? So, kung dito yun, dapat mas mahaba yung welding mo dito kaysa dito sa taas. Kasi dito sa centroid natin, mas nai-stress siya. So, kailangan niyang mas malaki yung pang-oppose niyang value ng force para maiwasan magkameron ng bending or eccentricity. Ano? Kasi ayaw natin umikot yung connection natin o maging eccentric yung loading natin. Okay? So, ibig sabihin,
pag drawing natin, pwedeng halimbawa, ito yung itsura ng welding. Exaggerated po ito ha. Ayan, and then ito yung itsura ng welding dito. Medyo maikli. Okay? So, kung i-compare natin, ito is meron siyang force. Okay? So, meron siyang force. Tawagin natin F1. Itong isa, meron siyang force din, F2. And then ito, meron siyang force na F3. Okay? Yung F1, F2, and F3, lahat sila magtutulong-tulong para i-resist si PU. Okay? So, ibig sabihin, ito, distance nito is yung half niya, which is 3 inches. Itong distance ni F1 is yung mula sa bottom, that is 6 inches. And then yung F3, wala siyang distance. Ano? So, ngayon, ano tong distance na to? Dun sa PU natin. So, ang gagawin natin, titingnan natin yung table natin. Ano? So, I think wala akong table ng angles dito. No? So, pag tinignan yung table ng angles, that distance is corresponding sa bar Y. Okay? So, pag tinignan nyo yung table no, for angles, let me check ano kung may naka-open ako dito. Okay. So, wala. So, the value of that is, i-double check nyo na lang, ano? So, that is 1.93 inches yung value niya. Ba't kailangan natin ng value ng Y? Para later on, para pag-identify ng mga values natin ng F1, F2, and F3. Okay? So, ganito yung magiging layout ng connection natin. Ngayon, hindi natin alam yung exact na haba ng mga connection natin. So, yun yung kailangan natin i-identify. Okay? So, dito sa formula natin, again, magtutulong sila. So, si F1 plus F2 plus F3, lahat sila magre-resist kay PU. Okay? So, itong F2, makukuha na natin yung value niyan. Okay? Kasi, meron tayong length and alam natin yung capacity ng mismong weld natin. So, ibig sabihin, F2 is equals to VRN times yung length ng weld natin. Okay? So, yung VRN natin, yung nag-govern kanina, yung 6.96 kip per inch. And then yung length natin, which is 6 inches. So, yung F2, may value na pala siya. 6.96 times 6, that is equivalent to 41.76 kips. Okay? So, yan yung ano natin, problem natin, ano? Unang nasagot natin sa problem natin. Ngayon, okay na tayo sa F2. Sa PU, meron na yung value. So, kailangan natin makuha si F1 or si F3. And we can do that by taking summation ng moment sa isang value ng force. Okay? So, let's say, summation tayo ng moment dun sa bottom nung angle natin or sa F3 is equals to 0. Taking counterclockwise is positive. So, ibig sabihin, si F1, magro-rotate dito. Si F2, magro-rotate dito. Si PU, magro-rotate pa dito. Si F3, wala nang rotation kasi ano na siya, andun na siya sa in place. Ano? So, we have F1 times 6 plus F2 times yung half, 3. And then equals sa PU times 1.93. So, since F2 and PU has a value, makukuha natin si F1 is equals to PU times 1.93 minus F2 times 3 all over 6. So, PU natin is 150 times 1.93 minus 41.76 times 3 divide 6. So, F1, that is 150 times 1.93 minus 41.76 times 3 divide 6. That is 27.37 kips. Okay? So, meron tayong value nun. So, next is to get yung value ng F3. And to get that, so, gagamitin na lang natin tong equation na to. Okay? So, sabihin F3 is equals to PU minus F1 minus F2. So, that is 150 minus 27.37 minus 41.96. Okay? So, F3 is equals to
150 minus, that is 80.67 kips. Okay? So kung may value na tayo ng forces, one way to get yung length is to use again yung same formula na to. Rearrange lang natin. So kailangan natin na yung length. So halimbawa si L2, so gagawin lang natin yung ating force na F2, i-divide lang natin ng VRN. Okay? So 27.37 kips, divide natin ng VRN natin na 6.96 kip per inch. So magka-cancel yung kip. L2 is equals to 6.96. That is 3.93 inch, or say 4 inches. Okay? For L3, same then, F3 over VRN. So that is 80.67 kips divided by yung 6.96 natin na kip per inch. So L3 is equals to, divide 6.96, that is 11.59 inch. Say tayo ng 12 inches. Okay? So pag pinag-add natin, yung kanina 6 tas plus 4 plus 12, that is equivalent sa 22, which is yun yung required natin dito. 22 na length ng mismong weld connection natin. So pag ito-draw na natin ngayon, so ito yon. Okay. And then dito, and then ito. Okay? So pag ano na natin, call out na natin. So this is okay. So yung fillet weld natin, so we have a thickness na 5/16, tas ang length niya ay 4. Okay? Ito pag kinall out natin, yan. So we have fillet weld 5/16, tas ang ano niya ay 12. And then this one, okay? So meron tayo ditong symbol ng fillet weld. We have 5/16 and then 6 inches. So that will be our connection. Okay? So satisfied yung ating design. So yung mga welded connection natin na yan will resist yung 150 kips na factored load natin. So yan yung magiging itsura ng connection natin. Okay? So ang kaibahan dito sa welded connection, hindi mo na kailangan mag-iterate. Di katulad nung sa bolted connection na nag-iterate tayo, o bumabalik tayo dun sa spacing, kailangan natin ayusin yung spacing. Dito, once na na-satisfy mo na yung required length para ma-provide yung adequate strength to support yung PU, okay ka na doon. Okay? And you can choose whether gagamit ka ng longitudinal welds lang or transverse weld lang. So dito, pwede din gawin, halimbawa yung 22 inches, no? Pwede halimbawa gawin mo sa dito lang, sa longitudinal lang. Okay? Pero ganun pa din, dapat mas mahaba pa din to compared mo dito. Okay? So mangyayari naman sa'yo, mawawala yung F2 mo dito sa mo. So F1 at F3 ka lang, tapos para malaman mo yung lengths nila, so kailangan mag-moment ka lang ulit dito sa baba. So mag-iiba lang yung value. Pero again, baka sobrang haba naman nung length, Baka, as I've said, baka mamaya lampas na dito sa nakapatong sa gusset plate yung mismong length na kailangan natin para na-weld. So, useless yun. Kaya pwede kang maglagay ng transverse direction ng weld. Pero again, hindi pwedeng transverse direction lang. Okay? Question po? Alright, so kung no question, so that's it. That's how you will be designing yung connection natin, yung steel section natin when
kailangan ay welded connection, ano? So, if you have questions, feel free to message me, okay, for verification. So, thank you for listening, guys.